Nag-request ba ng fluorescein and geography para sa mata mo? Panoorin mo ang video na ito hanggang sa uli. Ay mga idol, ako si Doc Dongs. And welcome back to my channel. Para sa mga bago lang sa channel ko, I'm a board-certified ophthalmologist and a retina specialist here in the Philippines. So if you want medical and eye contents, please don't forget to hit that subscribe button and turn on that notification bell for more videos like this. And for today's video, pag-usapan naman natin yung isa sa mga pinaka-importanting tests na ginagawa sa ating mga mata, ang fluorescein angiography. Tara, let's discuss. Ang fluorescein angiography or FA for short, ang isa sa pinaka-importanting test sa buong ophthalmology dahil malaki ang tulong nito para ma-diagnose ng maayos ang sakit sa mata at para mabigay yung proper management. Pero maraming katanungan about sa procedure na ito. Doc, safe ba ito? Doc, bakit kailangan pang mag-inject? Doc, hindi ba nakakatakot yung parang dilaw yung lumalabas sa ihi ko? At marami pang iba. Kaya ngayon ay iisa-isahin natin ang mga katanungan ito. Unang tanong, ano nga ba ang fluorescein angiography? Ang FA ay isang special test na kung saan nag-i-inject tayo ng dye sa ating mga ugat at dadaloy ito papunta sa ugat ng ating mga mata. Ito ay para makita ang blood flow sa ating mga retina. Ito ay parang isang manipis na tissue na nakadikit sa pinakalikod na wall sa loob ng ating mga mata, na siyang nagko-convert ng ilaw na pumapasok sa loob ng ating mga mata para maging electrical signals na ipapadala sa ating mga utak para makakita tayo ng malinaw. Parang nag-picture taking sa loob ng mga mata at inoobserbahan ang pattern ng blood flow dito. Makikita dito kung may tumatagas or naglilik sa ugat, may bumabara sa ugat, o di kaya merong mga hindi naaabutan ng blood flow sa ating mga retina. Ang dye na ginagamit ay fluorescein sodium. Ito ay isang bright yellow-orange na dye na nagiging visible kapag tinamaan ng special na blue light. Kung ang OCT sa previous video natin ay parang CT scan sa mata, ang FA naman ay parang heart angiogram or coronary angiogram ng ating mga blood vessels sa retina. At tulad ng OCT ay wala rin itong radiation, ilaw lang at special na camera. So paano nga ba gumagana ang FA? So ganito yan, mag-i-inject tayo ng fluorescein dye sa ating mga ugat, usually sa kamay o kaya sa arms. Tapos dadaloy yung dye papunta sa ating mga mata na usually inaabot ng 10 to 15 seconds. Tapos pagdating sa mata ay merong special camera na gumagamit ng blue excitation light para makita yung pag-glow ng dye na nag-highlight ng blood flow doon sa blood vessels. So kumukuha kami ng rapid sequence ng images na parang time-lapse para makita namin kung saan maganda yung daloy, saan merong tagas, saan merong bara, or kung saan parte ng retina ang hindi nadadaluyan ng dugo. In short, ang FA ang nagpapakita sa atin ng blood flow sa retina in real time. Ano-ano nga ba yung mga pwede mong makita sa fluorescein angiography? Napakarami. Una dyan ay yung leakage or pagtagas. Makikita dito yung pagtagas sa mga blood vessels ng retina, lalo na kung nanggagaling ito sa mga maliliit na abnormal blood vessels or yung tinatawag na neovascularization. Itong neovascularization kasi ay maliliit na ugat na mabilis magputukan na makikita sa FA na tumatagas na dugo. Makikita rin sa pagtagas kung merong namumuong fluid mula dun sa mga abnormal blood vessels. Pangalawa, makikita din dito kung merong blockage or occlusion or pagbara sa mga ugat. Tulad kapag merong vascular occlusion or stroke sa mata, makikita na merong parte ng retina na hindi nadadaluyan ng fluorescein dye. So imbis na naka-highlight or maliwanag ito, ay nagmumuka itong mga dark areas dahil hindi ito nadadaluyan ng fluorescein dye. Pangatlo ay pwede ka rin makakita ng mga microaneurysm or yung mga parang bootleg or ballooning ng mga blood vessels. Pang-apat ay pwede ka rin makakita ng neovascularization sa choroid na nasa likod or ilalim ng retina. Ito yung tinatawag na choroidal neovascularization na siyang hallmark para masabi mong wet ang staging ng age-related macular degeneration. At yung iba mo pang pwedeng makita ay yung kapag may pooling ng dye, kapag nag-stain ang dye, at window defects.
ito yung mga iba't ibang patterns na pwede mong mapansin sa fluorescein angiography. Ito rin ang mga magbibigay ng clue para malaman ang tamang diagnosis ng isang pasyente. Pero bakit nga ba namin ito ginagawa? Marami kasing sakit sa mata, lalo na sa retina, na hindi nakikita ng mata lamang or ng normal exam kahit na ng OCT. Kasi kahit detailed ang OCT ay structure lamang ang pwede nitong mapakita. Pero kung gusto namin makita yung function at circulation, ay kailangan namin gumamit ng FA. Nag-o-order kami ng FA kapag meron kaming unexplained na blurring of vision. Minsan kapag may suspected na macular edema or pamamaga ng macula ang pasyente. Kapag meron ding suspected na neovascularization, may sudden loss of vision, suspected na retinal vascular occlusion or stroke sa mata, may mga lesions kang nakikita sa retina na uncertain yung diagnosis, na pwede mo makita ang specific na pattern para ma-diagnose ito ng maayos. At kung kailangan ng guide kapag magle-laser treatment. Kasi minsan kung walang FA ay hindi namin nalalaman kung saan kami dapat mag-laser. Sino-sino nga ba ang mga dapat mag-undergo ng fluorescein angiography? Ang mga karaniwang indication ay kapag merong diabetic retinopathy na napaka-importante para malaman kung meron na ba itong neovascularization. Ginagamit ito bago mag-laser or kapag mag-a-adjust ng treatment. Pangalawa ay age-related macular degeneration. Pwede makita sa FA kung may pagtagas or active yung choroidal neovascularization na siyang basis kapag mag-i-inject tayo ng anti-VEGF sa mata. Sa mga may retinal vein occlusion or stroke sa mata. Malinaw dito kung saang parte ng retina ang hindi dinadaluyan ng dugo. At pwede ring maging guide kapag ikaw ay magle-laser treatment. Pang-apat, sa mga pasyente ding may CSR or Central Serous Retinopathy. Dahil may classic na pattern sa FA para masabi mong CSR ang problema ng pasyente. Sa mga may tumor or unusual na lesion sa retina. Para makita yung blood flow at behavior ng mga lesions or tumors na ito. At kung may unexplained na blurring of vision. Kasi minsan hindi makita sa OCT ang problema pero pwede kang mabigyan ng FA ng tamang diagnosis. Sa madaling salita, ang FA naman or fluorescein angiography ay hindi routine at ginagawa sa lahat ng pasyente sa mata. Ginagamit lamang ito kapag meron kang malinaw na suspicion at kung kinakailangan ng mas malalim na investigasyon. So paano naman ginagawa at anong pakiramdam nito? Una, ay upo ka lamang at tulad ng sinabi ko ay mag-i-inject ng dye sa iyong mga kamay. Sa ilang segundo ay unti-unting mong mararamdaman na umiinit ang iyong katawan. Normal po yun. Minsan naman ay parang may metallic na taste ka na matitikman sa iyong mga bibig. Tapos kukunan ka na ng mga maraming series ng photos sa loob ng 10 minuto. Dahil hintayin natin na tuluyang mawala yung dye sa blood flow ng iyong mga retina. Pagtapos ng test ay huwag kayong mag-alala kung makapansin kayo ng pag-yellow or pag-orange ng inyong mga ihi sa loob ng 24 to 48 hours. Dahil ito yung dye na kailangan ding ilabas sa inyong mga ihi. Yung iba naman ay pwede makapansin ng parang paninilaw ng kanilang mga balat sa loob ng mga ilang oras. Pero dapat ay bumalik ito sa normal nitong kulay. So next naman na big question ay safe nga ba ito? Marami ang natatakot dahil una, kailangan mong mag-inject. At kung safe nga ba yung dye sa loob ng ating mga katawan? Generally, safe naman ito dahil ginagamit na ito worldwide sa loob ng 50 years. Pero tulad ng lahat ng dye ay meron din itong side effects. Ang pinaka-common ay pwede kang makaramdam ng parang ikaw ay nasusuka or di kaya pwede kang sumuka pero rare lamang ito. Pwede rin mag-react ang iyong katawan at magkaroon ng allergic reaction pero rare din ito. O kaya severe allergy or anaphylaxis na mas sobrang rare naman. Kaya ginagawa namin ng FA sa mga clinic nang merong emergency readiness. At hindi namin ginagawa ito kapag high risk ang pasyente unless kailangan na kailangan talaga. Pero overall, safe po ito sa vast majority of patients. Pero syempre, tulad ng ibang imaging ay may limitations din ito. Hindi nito mapapakita ang layers ng retina na tulad ng ginagawa ng OCT. Hindi rin ito inaabot ang very far periphery or pinakagilid ng retina. So, kailangan pa rin ng wide field na imaging para makita ito. Ingat din ang paggamit nito sa mga may severe kidney disease. Unless, cleared nga ng iyong internist.
At dahil may injection ito, ay may minimal discomfort ito kumpara sa OCT na walang injection at non-invasive. Pero FA and OCT work hand in hand dahil ang OCT sa structure at FA sa blood flow at circulation. So in summary, ang fluorescein angiography is one of the most powerful diagnostic tool sa retina. Pinapakita nito ang blood flow sa likod ng ating mga mata. Kung may tagas, kung may bara, or kung merong parte na hindi nadadaluyan ng dugo. At guide namin ito para sa tamang diagnosis, treatment, kung kailangan mag-laser at injection. At dahil dito ay maraming pasyente ang pwede naming maisalba ang paningin kada taon. Kaya kapag nag-request ng FA ang inyong mga ophthalmologist, ay huwag kayong matakot. Ito ay para sa proteksyon ng inyong mga mata at long-term vision. And that's it for today's video. Ngayon, alam niyo na kung para saan ang fluorescein angiography. Please don't forget to like, comment kung may mga questions or suggestions in topics, subscribe, and hit that notification bell for more medical and eye contents. Ngayon, mas may alam ka na. Ako po si Doc Doms. See you in my next video.